kung nakikilala nyo ang magkapatid na ito. Magmula sa nagdaang panahon hanggang sa kasalukuyang panahon ng politika sa ating bansa, na habang tumatagal ay unti-unti nang lumalabas ang tunay na kulay ng magkapatid na Remulla pagdating sa politika at kapangyarihan. Nagsimula ang lahat ng ito noong 2016 sa panahon ng labanan ng pagkapresidente. Dito nyo makikita at mapapansin ang galawan at pamamaraan ng magkapatid na ito sa mga politikong dinidikitan at sinusuportahan na makikita nyo. At mahahalata mo ang pag-iisip at diskarte na ipinakikita ng mga ito. Nagsimula silang dumikit at sumuporta kay Jejomar Binay ang dalawang ito sa kanyang pangangampanya bilang presidente. Dahil noong mga panahong ito ay hindi pa gaanong kilala at kalakas sa taong bayan ang isang Duterte sa pagkakandidato bilang presidente, ay patuloy ang pagsunod at pagsuporta ng dalawang ito kay Jejomar Binay. Dahil malakas ang kanilang paniniwala na mananalo ito at magkaroon sila ng posisyon sa gobyerno, hindi nagtagal habang papalapit ang pagpili ng tao sa pagkapangulo ng bansa, ang isang Duterte ay unti-unting lumalakas at nakikilala. Dahil sa tapang at malasakit nito sa bayan, ang magkapatid na Remulla ay unti-unting ring hinahatak na panibagong paniniwala hanggang sa magbago ang pag-iisip ng dalawang ito at bumaliktad ang kanilang kandidatong pinaniniwalaan ay kanilang tinalikuran at iniwanan. Noong katapusan ng Marso, nakita pa si Cavite Governor John Vic Remulla na pinagtatanggol ang kandidato niyang si Vice President Jejomar Binay sa Cebu Presidential Debate. Pero nitong katapusan ng Abril, hindi na si Binay ang katabi ni Remulla, kundi ang kalaban ni Binay na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ikinasama ng loob ni Binay ang pagbaligtad ng matagal na niyang kaalyado at dati pa niyang spokesperson. Nalulungkot ako dun sa mga ilang iwan sa atin. Malaking pagkakamali, palagay ko hindi nila makakalimutan. Matatapos na ang labanan, nang iwan pa. Pero katwiran ni Remulla, bago pa siya lumipat, lumalabas na sa mga local survey na si Duterte na ang gusto ng mga Kabitenyo. Kaya unang linggo ng Abril, nagdesisyon si Remulla na magdigong na rin. Nakinig ako sa mga tao at wala na ako narinig dito na gusto nila ng pagbabago. At ang narinig ko ay ang sinasabi sa akin ng lahat ay nakikita nila pag-asa na nakinig ko. Darating rin panahon na maintindihan niya kung bakit nangyari yan. Sa kabila ng paghihiwalay, nag-ikot pa rin si Binay sa Cavite kahapon. Nanindigan naman si Remulla na wala siyang hiningi at wala pang inaalok na pwesto sa kanya si Duterte kapalit ng paglipat niya. Dahil nakikita at nararamdaman ng mga ito kung sino ang gusto ng tao, hanggang sa dumating ang araw, ang inakala mong kaibigan na hindi ka tatalikuran na iyong inaasahan at pinagkakatiwalaan ay nagbago ang kulay at sumama sa kalaban. Nahalatado ang galawan at pamamaraan ng magkapatid na ito ang kumapit sa politikong nasa mataas na kapangyarihan, ang isang Duterte. Ang mga ganitong uri ng mga politiko ay mahirap pagkatiwalaan. Ngayon ang pagdikit nila kay Marcos ay isang dahilan din ng pagpapakita ng pagiging balimbing. Kung sino ang nasa kapangyarihan, yun ang kanilang susuportahan. Si John Vic po ay spokesperson ni Binay. And then about 2 weeks ago, nagsabi po si Boying Remulla na bibitaw na po si John Vic kay Binay. So ito na po ang official. Ang mga Remulla for you. Kung bumitaw siya kay Binay, if that is correct, then maybe. Ang isang Duterte na kanilang sinuportahan noon at itinuring kaibigan ay kanilang tinalikuran at pinabayaan dahil sa utos ng pinunong kanilang sinusuportahan na nasa kapangyarihan na kahit labag sa batas at patakaran na nagresulta ng galit ng taong bayan sa gobyerno. Na sila ang itinuturing sa larin at may kagagawan sa pagkawala ng presidenteng minahal ng bayan. Maniniwala pa ba kayo sa kanilang panunungkulan kung ang hustisya laban sa magnanakaw sa kaban ng bayan ay hindi makita at maramdaman? Sila ang mga politikong hindi na dapat pang binibigyan ng kapangyarihan sa gobyerno kung ang resulta ng kanilang pagpapatakbo ay galit at sama ng loob ng taong bayan laban sa gobyerno dahil sa pangloloko at hindi magandang serbisyong ipinapakita nito. Ngayon ang magkapatid na ito ay nasa kapangyarihan ng Administrasyong Marcos. Pero sa oras na matapos ang kanilang kapangyarihan sa gobyerno, malamang mag-iba na naman ang tono ng pananalita ang magkapatid na ito sa oras magpalit na naman ng presidente.
Kung anong ginawa nito kay Jejomar Binay at dating Presidente Duterte na ginamit lang nila at nagpanggap na kakampi, tiyak ganun din ang gagawin nila sa kasalukuyang presidente, ang talikuran at pagbalimbing muli sa may mataas na kapangyarihan. Alam nyo na ang susunod na bagong presidente. Pero kasi dyan nakatuon ang publiko ngayon eh. Kay Speaker Martin, tsaka kay Congressman Zaldico. Oo, Na feeling, oo, alam ang ko. feeling ng lahat ay wala na. Natapos na ang Senate Blue Ribbon hearing. Sa Congress, wala rin kasi wala namang credibility dahil sabi nga nila, karamihan ng proponent nandun sa Kongreso at sa Senate also. Wala pang nag-file ng kaso against him na may ebidensya. Yun ang hinahanap natin eh. Paano mo ididiin ang tao na wala ka ebidensya? What about, kunyari, lifestyles? Kunyari si Congressman Zaldico. I mean, sa lifestyle pa lang, alam na nating lahat na, teka lang, parang nakaw talaga lahat yan. Ang dami mo aeroplano, di ba? Matagal ng kontratista At yan. na-freeze pa nga. Panahon pa ni GMA, alam ko kontratista na yan. So you're saying that he got all of that before... Pero ako, hindi ako natutuwa sa kanya. Hindi ako natutuwa sa kanya. Kasi nga, nakasama ko yan eh. Magkasama kami sa Kongreso eh. Pero, nung ako'y lumipat na sa Justice, hindi ko na sila nakita. Ang alam ko lang, siya lang kasama ni Speaker. Pero hindi na kami nag-usap ulit o hindi na kami nagkasama sa kahit anong bagay. Maliban sa meron siya pangingialam sa ibang mga kontrata na hindi ko nagugustuhan. At sinasabi ko talaga yun. Okay, pero okay, sabi ni Bongo, bakit nililihis mo sa kanila? Bakit bumabalik na naman dun sa mga Duterte? Sila muna, unahin ito. Bakit yun? Kasi tuloy ang tingin ng mga Duterte supporters. Tama nga si Senator Amy, Plan B to. Kailangan hindi manalo si Sara Duterte, so ipitin natin. Bakit maglalagay ng kaduda-dudang personalidad na, klaro naman, politiko naman yan. Hindi naman yan na maaring maging, anong sinabi, recognized probity and independence. Mukhang plantsadong-plantsado na. Kung hindi makakalusot yung impeachment, nako hay, ang plan B, diretso na tayo sa plan C. Plantsyado na ang lahat. Ako wala akong pakialam sa politika ngayon. Wala na ako sa politika, Gucci. Wala na akong pakialam sa politika. No, but the fact that you're in government and you're an appointee of the president. I am an appointee of the president, but I was put in a constitutional body which decides the fate of all Filipinos. Hindi to isang bagay na lang. Wag naman. Wag niyo akong pag-isipan ng ganyan. Hindi ko gagawin yun. So what was the reason behind the charges now against Bongo, against the father of Bongo, yung si LTG ba yan? Ano na yan eh, may kaso na dati final dyan si Senator Trillanes eh. Hawak ko na yan a year ago. I mean, final nila sa DOJ. Kaya lang, nung final niya sa NPS yan, nagpunta yan, yung papeles niyan, sa Prosecutor General na appointee ni Pangulong Duterte. Ang ginawa niya, imbis na pakita sa Secretary of Justice, diniretso niya rito sa Ombudsman. Hanggang ngayon, hinahanap ko yung file dito, hindi ko mahanap eh. Which means hindi final. Hindi ko alam, pero yun ang eksaktong kaso na final ni Trillanes nung isang araw. So bakit yun naman ang una mong inatupag din? Dahil Hindi ko nandiyan una inatupag yan. Dahil Kasi sa, yun ang unang dahil sa lumabas flood na control first issue, move mo eh. Luchi, that's a flood control issue sa mga diskaya. Pag-aralan mo ang diskaya, kung kailan sila lumaki, at sa kanyang mga sagot, nagsimula sila lumaki 2016. So, hahanapin mo ngayon yung koneksyon. Diba, paano ka lumaki? Ang unang kontrata niya, CLTG, malaki. First contract niya na malaki, CLTG. Oh, di mo pag-iisipan yun? 800 billion kagad. Tapos pagkatapos doon, bilon-bilon na ang kontrata. Siyempre, natural lang na pag-iisipan mo yun. Well, natural din, syempre, na pag-isipan na kung si Martin tsaka si... Kasi nasa flood control yung diskaya eh. Yes. Diba? Oo. Flood control projects din yun eh. Okay. Ito nagsimula ang lahat eh. Yes, Yung that's impunity ng corruption ay talaga lumala nung panahon na yun. Doon lumala talaga. Kaya umabot yan sa family hanggat umabot dito. Isang mahabang kasaysayan yan, Luchi, huwag mo puputulin. Magkakasama lahat yan. Yan ay lahat related. The impunity of corruption started when the ombudsman fell silent. Nung wala na talagang naimbestigahan, wala na talagang naging trabaho na nakikita ng tao, parang nakikita rin ng mga nag-aabuso ng poder, wala naman check sa atin, gawin na natin itong kalokohan na to. Nagkaroon ng impunity yung corruption eh.
Isang dahilan niya kung ba't ginusto ko nang pumunta rito. Kasi nga, sa DOJ, nung ako ay secretary pa, nakaramdam din ako na meron pa rin gustong makialam sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Na mahalaga sa bansa natin. Pero meron pa rin gustong makialam at talagang hindi ko na matiis yun. What do you mean? Sino yun? It's too vague. Salty ko. Nakialam siya sa amin eh. Paano nakialam? Basta alam ko, meron siyang kontratang gustong pakialaman sa immigration. Eh, hindi talaga ako pumayag. Hindi talaga ako pumayag. I was willing to resign. Pag ako hindi na-uphold doon, talagang hindi na ako magtutuloy. Anong gusto niya mangyari? Basta ano yun, sa e-gates yun. Gusto niyang dekwatin yung kontrata na dapat para sa taong bayan. Ano yan, komplikado yan, Lucy, but that kind of impunity has to stop. Kaya nga, talagang sabi ko, gusto ko na lang mag-ombudsman, ayoko na nito. Kasi hanggang dito, napapasok na ako eh. Secretary of Justice na ako, napapasok pa ako. Paano ba yung iba? Napapasok? What do you mean? I'm sorry Pinapasok for the terminology. Walang takot eh. Hindi na takot. Bali wala. Basta they do it because they can do it. Yun ang pakiramdam nila. Si Pangulong Bongbong mismo nagsabi sa akin yan eh. Alam mo yung pera sa nakaw, hindi mo pwede pakain sa anak mo yun eh. Ang karma lalabas sa mga anak mo. Wala sa dibdib ko na ang anak ko na ipapakain ko sila ng pera na galing dito sa corruption na to. Sa bandang huli ay nagre-resulta rin ng katrayduran dahil sa kapangyarihan, kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Maging matalino sa mga ganitong uri ng mga politiko. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.